Naka-move on ka na ba sa ex mo? Baka sinasabi mo lang na naka-move on ka pero hindi pa pala. So sa video na to, malalaman mo kung naka-move on ka na talaga o hindi pa. Meron kasing basihan para masabi natin na ang isang tao ay naka-move on na sa kanyang ex. Para masabing naka-move on ka na sa isang tao, kailangan ay wala ka nang nararamdamang galit o puot. Kailangan ay hindi ka na nagagalit o naiinis kapag binabanggit ang ex mo. Kumbaga ay parang natatawa ka na lang sa mga nangyari noon at parang wala na lang, isa na lang yung nakaraan at isa na yung alaala. Pero kung naiinis ka pa rin, nagagalit ka pa rin, so malaki ang tendency na hindi ka pa talaga nakaka-move on at merong panggalit sa puso mo at mahal mo pa yung ex mo. Siyempre, kung wala ka nang nararamdamang galit, ang isa pa sa senyales na naka-move on ka na sa ex mo, dapat ay nakafocus ka na lang sa sarili mo. Hindi yung tipong nakafocus ka lagi kaya stalk sa Facebook niya. Nakafocus ka lagi kaya stalk sa mga memories nyo. Siya lagi yung napapanaginipan mo, ibig sabihin ay hindi ka pa nakaka-move on. Kasi kadalasan, kung sino yung madalas isipin natin sa maghapon ay yun din yung napapanaginipan natin sa gabi. So, kung naka-move on ka na, dapat ay nagpo-focus ka na lang para mag-improve yung buhay mo, magsimula ng negosyo, mag-improve ng sariling katawan, at maghanap ng bagong kasanayan sa buhay. Ang isa pa sa mga palatandaan na ikaw ay naka-move on na sa ex mo, kailangan meron na kayong closure. Ano ba yung closure? Ang closure, yung kayong dalawa, lalaki, babae, nag-usap naman lang kayo kahit man lang sa chat dahil magkalayo kayo or nasa ibang lugar siya. Or nag-usap na kayo sa personal at inayos niyo na. Hindi dahil inayos niyo na yung relasyon niyo, kundi inayos niyo na kung ano man yung samahan ng loob. Ibinuhos niyo na doon, tinapos niyo na at nagkaroon na kayo ng kapatawaran. So, mas magandang paraan yun para makamove on tayo sa isang tao ay meron na tayong closure at napag-usapan nyo na, sige, mag-move on ako, mag-move on ka na, mag-move on na tayo. Lalo na kung napakatagal ng panahon. At kailangan mo na talagang mag-move on. Lalo na kung yung isang tao ay di ba meron na siyang iba. So, isa pa sa mga palatandaan na naka-move on ka na sa ex mo, kailangan ay hindi ka na emotional kapag pinag-uusapan yung nakaraan nyo. Tulad ng, uy, kumusta na kayo nung ex mo? Nagkabalikan na ba kayo? Siyempre, hiwalay na kayo, diba? Hindi pa alam ng isang tao. So, kapag binanggit yun, siyempre, kung naka-move on ka na talaga, mapapansin mo sa sarili mo na hindi ka na biglang nag-best mood. Good mood ka, tinanong ka, uy, kumusta na kayo ng ex mo? O, diba? So, kung naka-move on ka na, kailangan yung mukha mo is kung ano yung expression mo kanina. So, hindi bigla kang sisimangot. Bigla kang magagalit. So, kapag bigla ka nagalit, bigla ka na simangot, na-best mood ka, so possible na hindi ka pa naka-move on sa ex mo. Isa pa sa senyales na naka-move on ka na sa ex mo ay ang handa ka na magpaligaw ulit, manligaw ulit. So, handa ka na sa bagong relasyon. So, hindi ka na natatakot na baka ulitin ng ex mo yung mga pananakit na nangyari sa'yo. So, diba nakakalungkot naman kung ganun. So, kung ganun, para malaman mo na naka-move on ka na talaga kasi minsan, di ba, iniisip natin, oo, naka-move on ako. Naka-move on ako sa ex ko. Pero, handa ka na ba? Hindi naman ibig sabihin na para masabi mong naka-move on ka na, kailangan mo nang pumasok sa isang relasyon. So, masasabi mong naka-move on ka na ready ka na. Yung bagong sacrifices, na ready ka nang ibigay yung buong sacrifices sa bago makakarelasyon mo at hindi na natatakot sa kung ano man ang mangyari. Siyempre, kung naka-move on ka na sa ex mo, kailangan nakikita mo sa sarili mo na may mga bago ka ng hobbies. Tulad ng may bago ka ng hobbies para man lang mag-jogging, mag-basketball, mag-soccer, mag-gardening, mag-swimming, or mag-travel kahit sa kagubatan, di ba? At least, may ginagawa ka ng kakaiba.
Hindi yung nakamumu ka na lang sa loob ng kwarto. Kung andyan ka palagi, lagi mo siyang iniisip. Siya nga masaya sa iba, di ba? Siya nga nakamove on na sa'yo, tapos ikaw, hindi ka pa rin nakaka-move on. So, mag-move forward na tayo, lalo na kung yung isang tao ay sinaktan tayo. So, kalimutan na natin yung mga alaala na masakit. Mag-move forward na tayo. So, para masabi mo naka-move on ka na, ay hindi ka na nagmumukmok sa loob ng kwarto. So, next is, para masabing naka-move on ka na sa ex mo nang hindi mo napapansin, ay naa-attract ka na sa iba. So, di ba dati, broken-hearted ka? Nanghihinayang ka kasi yung ex mo nasa iba na. Pero ngayon, hindi na kasi naa-attract ka na sa iba. Naa-attract ka na sa panibagong tao na nakikita mo at nakakasalamuha mo. So, yung choices mo na dapat yung ex ko lang ang dapat na ikaka-attrakan ko kasi siya yung ex ko. Siya yung standard ko. So, hindi na. May bago ka na namang standard. May bago ka nang napapansin. So, that means, possible na isa na sa stepping stone na naka-move on ka na sa ex mo. Isa pa sa mga senyales na naka-move on ka na sa ex mo, dapat ang ginagawa mo ay hindi ka na naa-attach doon sa mga bagay na ginagawa nyo at sa mga bagay na ibinigay niya sa'yo. Kunwari, binigyan ka niya ng kwintas, relo, di ba yun yung kadalasan na ibinibigay? Damit. So, kahit suotin mo siya, ay hindi ka na masasaktan. Pero kung nasasaktan ka pa rin habang sinusuot mo yung mga bagay na yun, malamang hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo. So, pero kung maaliwalas na yung pakiramdam mo, diba? So, sinusuot mo yung damit, sinusuot mo yung mga gamit, pinupuntahan mo yung mga lugar na dati niyong pinupuntahan, at magaan na sa pakiramdam mo, hindi ka na naiinis, hindi ka na nagagalit. So, isa na yun sa senyales na naka-move on ka na talaga sa ex mo. Siyempre, hindi natin makakalimutan ng pagpapatawad. Para maka-move on ka sa ex mo, para masabi mong naka-move on ka na talaga, kailangan napatawad mo na siya. Baka naman hindi mo pa siya napapatawad. So, kung hindi mo pa siya napapatawad, it's either na mahal mo pa siya, hindi ka pa nakaka-move on, or ilang years na yung nakakaraan. So, ibigay na natin yung pagpapatawad. Siya nga, baka walang pakialam sa'yo ngayon kung anong ginagawa mo, di ba? Wala siyang paki kung umiiyak ka man. Kung magkaganon man, ipatawarin mo na siya, patawarin mo na yan sarili mo, kung ano man ang mga nangyari sa nakaraan. Kasi wala nang mangyayari kung lagi mo pang iisipin yung nakaraan. Yung nakaraan, araw-araw yung nakaraan. So, hindi makakatulong sa ating growth. So, para masabi na naka-move on ka na, kailangan ay naka-move on ka na, ay dapat napatawad mo na yung ex mo. Next natin, and the last, ay dapat nakakapagbigay ka na ng payo. So, isa na yon sa mga senyales na naka-move on ka na. Ibig sabihin, marami ka ng realization sa buhay mo. Madami ka ng realization na, naka-move on na ako. Kasi kapag merong heartbreak na kaibigan ko, ay pinapayuhan ko na siya. So, kapag yung kaibigan mo ay nagkaroon ng heartbreak, imbes na mapayuhan mo ay umiiyak ka pa rin dahil mas lalo mo tuloy naalala yung nakaraan mo. Siyempre, hindi ka pa nakaka-move on. Pero kung napapayuhan mo na yung kakilala mo, yung kaibigan mo dahil sa kanilang mga heartbreak, ay isa na yan sa senyales na naka-move on ka na sa ex mo. Lagi nating tatandaan na bago tayo pumasok sa isang relationship, ay kailangan naka-move on ka na sa ex mo. Huwag tayong hahanap ng panakip-butas para lamang mapagtakpan yung sakit at sama ng loob dahil mas lalo lang tayong mababaon sa lungkot. Makakasakit pa tayo at makakadamay pa tayo ng ibang tao. So, first thing to do is mag-move on ka, magbigay ka ng closure sa tao na dati mong karelasyon, patawarin mo ang sarili mo, patawarin mo siya, at maghanap ka ng bagong hobby. At kapag ginawa mo ang lahat ng yon, I'm sure na makaka-move on ka na sa ex mo. So, sa 10 na ating nabanggit, ginawa mo ba yan? Baka sinasabi mo naka-move on ka na pero hindi pa pala. So, lahat ng yon dapat ay ginawa mo. Dapat lahat ng yon ay naranasan mo para masabing naka-move on ka na para pumasok sa isang panibagong relasyon. So, kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at mag-like
at mag-iwan ng like button at i-comment mo na down below kung ano pang hindi natin nabanggit sa video na to ng mga senyales na nakamove on ka na sa ex mo. So, salamat sa panunood! See you to my next video. Bye-bye!